So, hi everyone. So, ngayon, para sa kaalaman ng lahat, medyo na-busy lang ako. Ngayon, hindi na ako busy. Okay? So, okay, what about our topic right now? It's about illegal workers sa Poland. Paano nga ba i-report ang mga illegal na workers sa Poland? Sorry, medyo natatawa ako. Kasi syempre, ang dami na niyan, hulihan dito, hulihan doon. TRC dito na walang TRC dito, walang TRC doon. So yun yung mga mostly laman ng news ngayon sa TVP World at saka dito sa Poland. Mga krimen, hulihan ng mga illegal workers at saka mga illegal stay. So okay. First topic. How to report an illegal worker sa Poland. Okay. First of all, dapat legal ka kung magre-report ka, di ba? May work permit kung worker ka. Kung di ka naman worker, dapat may TRC ka or legal documents to stay here in Poland. Kasi kung halimbawa magre-report ka tapos ikaw illegal ka rin naman, so wag ka na mag-report. First of all, i-check nila yung credibility mo kung ano ba yung nire-report mo. I-check nila yan kung dapat ka ba nilang paniwalaan or hindi. So, syempre, first na titingnan documentation mo. So, kung worker ka, dapat nagtatrabaho ka. Okay ang mga documents mo din as a worker. May work permit, may TRC. Yan ang pinaka-importante. Okay? Pwede mo yung gawin online by using EPOWAP. So, this is your signature online. Trusted profile yan. So, yan yung ginagamit para pag-apply online, sa pag-check ng mga documents ninyo online, lahat ng online transaction under your name. It means nandun yung details ninyo, nandun yung address ninyo, nandun yung passport number ninyo, PESEL and everything, every details, bank account, etc. Okay. So, yun ang pwedeng ninyong gamitin pag-report online. Hindi pwedeng anonymous. So, yung mga akala na pwede kang mag-report using anonymous, it's impossible. Hindi po totoo yun. So, kasi ang way mo lang para makapag-report ka is by EPOWAP, using your trusted profile. So, sa trusted profile, kilala ka na, syempre. So, pwede ka mag-request sa PIP na i-hide yung pagkatao mo. Pero, kung papayag sila, hindi laging pwede. Okay? So, laging merong dapat pumayag sila or tama ba na hindi ka i-reveal yung pagkatao mo. So, yon. Then, online, kailangan nga yung yun ang pagsasubmit online, pagre-report online. Kailangan mong ilagay lahat ng details mo. Kailangan mong gumamit ng EPOWAP o Signature Trusted Profile para makapag-report ka. Kung sino yung mga taong gusto mong i-report. Kung anong nationality ba yan, saang city ba yan. So, yun. Then, they will check all your details, ha. Hindi pwedeng basta magre-report ka lang, paniniwalaan ka na. Kung credible ka ba. Then, kung tama ba yung nire-report mo. Kung mali at walang katotohanan, may consequence din yan. Fraud, kasi pagsasabit ng mga fake documents, fake information. So, marami ring pwedeng i-consider. Isa pa, dapat ay naka-registered ka. May registered address ka. Kasi doon dadating yung mga sulat and everything, kung ano mang information. Kailangan may alam nila kung saan ka pupuntahan. So, kailangan naka-registered ka rin dito sa Poland. Okay, ang isa pa is yung at pinakamabisa, pupunta ka mismo doon sa city ng PIP, sa Buyabudzki mismo. Doon sa lugar kung saan yung gusto mong pag-reportan ng crime or kung saan mo gustong i-report yung taong illegal na nagtatrabaho. So, yun. Isa pang mabisa is yung pupunta ka mismo sa lugar, sa location. Mismong city, miasta,
kung saan, kung saang Buyabudsky yun, Buyabudsky office, kung saan city yung PIP na yon, doon ka mismo pupunta at doon mo i-report yung taong illegal worker. Illegal na worker, walang documents na nagtatrabaho. Pwede yun. So, para pa-check. Kasi bawal yun eh. Then, secondly, it takes time. Kasi i-check nila lahat yung mga documents ninyo. So, i-check nila lahat ng report mo kung tama. Mag-i-investigate sila, kukunin lahat ng dokumento mo. So, yun. It always takes time, mga 30 minutes to 1 hour. You need to make translation. Sometimes hindi sila nag-i-English. So, translate, ganun. So, bahala na kayo kung paano kayo makikipag sa kanila. So, yun ang isa sa mga paraan para makapag-report ng company at saka ng worker na illegal. Okay? So, hindi lang naman worker ang dapat i-report. Company rin kung illegal yung ginagawa nila. So, yan yung way. Madali lang. Pwedeng online, using EPOWAP, or go there, present mo yung sarili mo at saka yung reklamo mo. Yun lang naman yun. Walang anonymous. Hindi pwedeng anonymous. I-reveal mo yung sarili mo. I-request mo na pwedeng i-anonymous yung mukha mo, yung pangalan mo. Pero, kung i-approve nila. Pwede naman, pwedeng hindi. We don't know. Kasi sila lagi nag-decision yan, hindi tayo. Okay? More or less, it will take 1 hour, 30 minutes, 1 hour, 2 hours, so ganon. So, talagang pagtutuunan ninyo ng pansin. Secondly, how to report, isa pang topic, how to report illegal stay here in Poland. Dami niyan. Diba? So, ganon din ang process. You can go by using online. Sa Straż Graniczna na naman, so that is the border guard. So, pwedeng online, pwedeng walk-in lang, pupunta ka lang doon. Pero, syempre, kailangan documented ka. Kasi pag pupunta ka doon, magre-report ka ng illegal na tao, syempre, dapat makikita nila na legal ka. Diba? O, may TRC ka nga, illegal naman yung TRC mo, katulad nung nahuli sa Warsaw, mga fake na TRC. So yun. Or di kaya, akala mo, legal ka, student ka pala dati, pero worker naman pala yung ginagawa mo, or ang mga documents mo is dito ka nagtatrabaho pero hindi naman dun sa lugar na yun yung pinagtatrabahuan mo, pero yun ang naka-address sa documents mo, illegal ka pa rin dun. So, you need to consider everything before ka gumawa ng ganyan. Pero, like I said, so, ang pagre-report is tama naman. Para matigil na yung mga kabulukan dito sa Poland. Kasi dumadami na talaga. Kaya naghihigpit is because of illegal workers, mga nagtatrabaho ng walang dokumento, mga illegal, especially mga illegal stay. Yan talaga. Minsan kung sino pa yung mga illegal, sila pa yung mga malalakas ang loob katatapang. So, normally, yan talaga ang naging problema dito. Diyan galit na galit ang mga border guards. Sa mga illegal stay na yan. Tapos, sa mga illegal workers na yan. So, akala ninyo ang napaparusahan lang is mga company. Diyan kayo nagkakamali. Mas maraming napaparusahan na worker. Kasi usually, pagka may nahuli, may na-report, magpe-penalty lang yung company. Yung worker, deport. So, yun ang usually nagiging case. Kaya dapat maging mapanuri kayo, laging may kompleto ang dokumento ninyo bago kayo magtrabaho. So, yun ang pinaka-the best way. So, sana nakatulong to. Tandaan, walang anonymous, hindi pwedeng anonymous. Hindi totoo yun. Huwag magpapaniwala sa mga sabi-sabi at haka-haka. Okay?